Hello mga kaprobinsya, good morning and welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is magpapakain ako muna ng aking mga alagang baboy at saka lilinisan ko muna. Kasi mamaya yung dalawang baboy doon is merong kukuha. So kailangan talaga na malinis silang dalawa tingnan. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako sa aking paglilinis at pagpakain ng aking mga alagang native na baboy. So mga kaprobinsya, dalawa na lang sila yung pinapakain ko. Ito si yung kanilang isang inahin at saka si Buri. Ayan. Tapos na si Buri pagkain. Kasi ito hindi na pwedeng pakainin kasi mamaya kunin na. Ayan. Nililinisan ko pero yung dumi sa gilid talaga ng kanyang katawan is parang kumakapit. So antayin ko lang muna. Binasa ko lang yung kanyang katawan para yung dumi na yon is mamaya isukunin ko pa para malinis talaga yung baboy. So yan dito sa likod, hindi ko na masyadong nilinisan yung kanyang niligo, yung kanyang katawan kasi okay na din siya. Malinis na din yung kanyang kanyang katawan. Kasi nakakahiya naman na kukunin nila tapos madumi yung katawan ng baboy. Ayan. Okay na din. Okay. So ayan mga kaprobinsya, ayan nakuha na kahapon yung yung isa dito na baboy at doon yung isa sa likuran o wala na. So ayan. So ayan, napapakain ako, umaga pa ako nagising. Ayan. Ayan. So hapon na nila kinuha. Sa mga kaprobinsya, hindi ako masyado nakapag-video kahapon kasi ayan ano nangyari umulan. So sobrang lakas talaga, grabe talaga, sobrang lakas ng ulan. So ayan, ito yung kanal. Ayan ayan, yung kanal na malalim biglang na punta doon yung mga maraming ang tawag dito, mga dumi. Ayan So ayan, hanggat dito yan, ayan. So pumunta dito yung mga yung dumi. Ayan So yung mga ng niyog is na punta dito at dito nagsibagsakan. Ayan So, grabe talaga, sobra talagang lakas hapon ng ulan. So yan talaga mga kaprobinsya ang kahirapan na marami ka talagang alaga pero kaso hindi pa naayos yung mga ganitong lugar kasi makitid lang yung lugar dito sa amin. Pwede namin pagtayuan ng mga ng alaga naming mga hayop. So ayan. So ito lang yung space. So ayan So mahirap talaga. So dito nagsibagsakan yung lahat ng mga tubig nandun sa itaas. So ito nangyayari. So mahihirapan ka talaga. Kapag malakas yung ulan. So hindi ko inasahan kahapon, grabe talaga yung lakas ng ulan, yung kidlat. Grabe. Tapos lahat-lahat ng mga lahat-lahat ng mga basura is dito pumunta. Ayan. Nakikita niyo sobra grabe talaga. So ayan. Ito naman yung sa kabila, yung nire-rent ni Tito. Ayan. So hindi na masyado napaayos.
So yan, katulad nito. Ito yung mga basura. Ayan. Hanggat dito pa yan. So yan lang yung ginawa ko kahapon is kasi yung yung tubig is hindi na pumunta sa tawag dito sa kanal. So doon na pumunta sa puno ng kawayan. So lahat ng mga dumi na yan, kinuha ko nito ng kawayang ito para doon pumunta yung yung tubig. Pero kasi sobrang lakas ng ulan at saka sobrang lamig. Tapos grabe pa talaga ang tawag dito. Yung tubig na dumadaan dito sobrang laki. At doon yung iba pumasok dito kahapon yan, pumasok dyan. At ito talaga yung kinakatakutan ko minsan dito siya, yung mga bubog. Hirap talaga kasi hindi sila nagtatapon ng maayos na tapunan. So kawawa ka talaga kapag mapakan mo yan. So yan talaga, mag-iingat-ingat talaga at kailangan talaga magbota kahit magbota ka pa. So yan talaga ang malaking kahirapan dito. So ayan, dati mga kaprobinsya, ito yung kanal. Dati dyan yung kanal, dyan. Pero sinalin ko dito. Ayan, dito ko pinapunta. Ayan, yung tubig. Kasi sobrang lakas talaga ng tubig na ito. Kita nyo naman, yan, malaki yung yung kanal na dinadaanan ng tubig. So ayan, dito kasi yan dati yung kanal. Yan. So kasi dito na lang pinadaan sa kabila. Kasi kapag labis-labis na dumaan dito yung tubig at saka sobrang laki, is itong magigiba ito. Ito yung ayan. So hanggat dito yan yung kanal, hanggat dito na yan. So ayan, kinuha ko doon yung yung lupa at tinambak dito. So ganyan, doon ko pinapunta yung yung tubig sa kabila. So ayan na. So giniba na lang nila ito yung yung gilid. So ayan, ipapaayos din naman ito kasi na luma na yung yung kural ng baboy. So ayan. Ayusin din yan. So ayan, kanina pumunta ako doon sa gilid na doon. Sobrang ingay ng ng alagang itik. Ng alagang gansa. So nakalimutan ko pala, hindi ko sila binigyan. So ayan, binigyan ko sila. Binigyan ko na. So ayan, ito naman papaayos na din. Sobrang na talaga, luma. Ayan. Basta kung may pera talaga ako na lang ipapaayos talaga ito kasi nakikita mo naman baka bumagsak. So wala talaga ako magawa kasi si Tito lahat po nagdesisyon kasi siyang may-ari nito. So ayan. So tinawagan ko na si Tito na ipaayos. Yan kasi kahit ngayon April, sobrang lakas talaga ngayon ng ulan. So ayan ito April 14. Manganganak na ito. So ngayon is March 30. So ayan. Sobrang laki na ng kanyang katawan. Ayan. Mabait sila kasi meron silang lahi ng large white at saka pitrin. Ayan, mabait. So ayan mga kaprobinsya, ito naman yung dito sa ibaba. So ayan, okay lang din dito kahit papaano hindi napasok ng tubig. Pero dito sobrang lakas talaga ng tubig ito nangyari ayan. So ayan, kahit yan tsinelas napunta dito. Iwan ko kasi yung tsinelas. So hanggat dito yung yung tubig. Hanggat doon sa puno ng kawayan, hanggat diyan. Ito yung kanyang mga dumi na nadala dito. Ayan, naglalim diyan. Ganyan kalakas yung tubig. So kapag walang harang na ganito is pupunta doon sa sa mga manok, sa kural ng baboy. So ayan. Ito
okay na din kahit papaano kasi mataas doon yung ano, yung lupa. So diyan lang pumunta yung tubig at hindi nakapasok dito. So ayan. So ayan, natapos ko na silang pakainin. Ayan. At doon yung manok. Nakikain pa sila. Ayan. So ito. So dyan yung makikita, oh. Ito yung fish pond ng ano, ng mga isda. Ng kanilang pond. Ayan, oh. Puno ng tubig. Ayan, malalim. Kasi dahil sa sobrang lakas ng ano, ng ulan kahapon. Ito kahapon mga kaprobinsya, nung nagpakain ako ng mga alagang baboy, ng mga 5 na, kasi hapon na humupa yung ulan dito sa amin. So lahat ito merong tubig. Pero kaso ngayon, hindi na. Kasi nagpunta na sa ilalim. At doon na lang natira. Merong tubig doon. Yan. So ayan. So mga kaprobinsya, kahapon hindi ako masyado nakapag-video kasi nagtulong na din ako sa kanila kasi masama yung panahon kahapon at grabe talaga yung ano, yung ulap. So yan talaga dito yung ano, yung tradisyon talaga ng mga tao na kapag mayroong namamatay dito or bukas ililibing na, so yan na nagkakatay talaga sila ng baboy dito para sa mga kamag-anak, sa mga kakilala na ganyan talaga dito sa amin na pinapakain sa mga ano, sa mga kamag-anak at mga ano at mga kakilala dito na ano, yan talaga yung tradisyon dito sa amin. So sa ibang lugar siguro iba-iba na rin tayo ng tradisyon ngayon sa panahon ngayon. Pero dito ganyan talaga sa amin. So yung dalawang baboy na yun is dadalhin yun sa ano, sa merong namatay doon, sila yung bumili ng baboy. So dito sa amin merong talagang nagbabayanihan pa na mga ganyang ano. So kailangan talaga kahapon na bilisan talaga ang pagkuha ng baboy para mahati doon sa kanila at para hindi maabutan ng ulan. So nagpapasalamat ako sa Panginoon nung matapos nang kumakuha yung dalawang baboy na yon is biglang umulan talaga ng sobrang lakas talaga ng ulan na 3 oras. Na grabe talaga, na ewan ko lang kung ano nangyayari, na grabe talaga yung ayun, yung ano tawag ito, yung baha na makikita mo talaga yung umaapaw talaga sa gilid ng daan yung ano, yung tubig. So hindi talaga ako nakapag-video kasi natakot din ako kasi sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas din ng kulog at kidlat na parang ewan. So yan lang, kahit papaano mga kaprobinsya, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kaya nga na hindi rin dito sa amin na wala ding mga merong landslide at saka wala ding mga ano, mga nagibang bahay dito sa amin. So ayan lang. So nakikita niyo naman sa mga balita na grabe talaga yung nangyari sa ano, sa Myanmar, Thailand na maraming sa lindol. So yan lang talaga yung pinapasalamatan ko sa Panginoon. At thanks na rin sa Panginoon kahit papaano kahapon, ayan, nakuha na din at napadala ko na din kay Tito yung bayad na yun. So meron na rin konting ano, konting tawag dito, income na rin na malaki-laki si Tito na nakuha doon sa dalawang baboy niya. So ayan, nagpapasalamat na ako sa Panginoon kahit papaano hindi na din ako pinabayaan. At yung sa pang-araw-araw ko na ano, na pamumuhay, nandyan din siya at nagbigay sa akin ng lakas para magampanan ko din lahat ng mga trabaho ko. Alam niyo mga kaprobinsya, mahirap talaga na meron kang matanda na binabantayan at saka meron kang inalagaan na mga na baboy. Nung isang araw nagkasakit talaga ako, sobrang sakit ng ano, ng ulo ko mga kaprobinsya, pero tinry ko talaga magtrabaho na kahit paunti-unti lang, na nagsabi si Tito sa akin na may pahinga muna ako. Siyempre yung ano, yung step pa ko is yung papsik ko is merong trabaho. So ayan, at yung nanay ko meron din siyang trabaho. Sabi na nanay ko, siya na lang daw yung tawag dito, magpapakain ng baboy at saka siya na lang daw yung magpakain kay lolo ko at saka maglaba ng damit. Pero yung kasi naisip ko din na sobra na rin yung trabaho ng nanay ko. Kasi noong maliit pa ako mga kaprobinsya, is yung nanay ko talaga is nagtrabaho siya sa tawag dito, naging kasambahay siya, naging katulong ganyan. So
nagtulong din siya sa akin nung maliit pa ako. So nung malaki na ako is nagtrabaho na din ako at ako na din yung nagpapaaral sa sarili ko. So siyempre yan yung talagang na ano ko na kailangan talaga kasi hindi naman masyadong matanda yung nanay ko na ano si yung sacrifice din ng ng parents natin, alahanin din natin na siyempre hangga't kaya natin, 'di ba? Kaya natin. So, yan din yung yan din yung sa isip ko. So gusto ko talaga na makatulong sa pamilya ko at siyempre sa ginawa naman nila. So yan din sa kasabihan na hindi natin obligasyon yung sabi nila na hindi natin obligasyon yung parents natin kasi obligasyon tayo ng parents natin na palakihin tayo. Pero siyempre kailangan din natin na mahalin yung parents natin at ibalik din yung kung ano yung ginawa nila. So yan lang talaga yung naisip ko. Kahit meron pa akong step pa na tawag dito na siya yung nagkakayod na para sa amin para makatulong para mabuhay yung dalawa kong kapatid at yung nanay ko at yung lolo ko. At syempre ako meron din akong trabaho at yung nanay ko syempre meron din siyang trabaho. Pero kailangan talaga nating magtulungan para mag-unlad din yung buhay natin, hindi lang naiasa natin sa isa yung yung ang tawag dito yung ating hanap buhay. So yan. So yan talaga yung mga tinuturo ko sa kapatid ko. Dalawa lang yung kapatid ko na kailangan talaga na magsumikap sila na makapagtapos ng pag-aaral at maahon namon yung kahirapan ba. So yan mga kaprobinsya, kahit konti lang noon yung trabaho ko at nakatapos ako ng pag-aaral ko, inuna ko talaga yung lupa kahit mahirap. So yun nag-ambag-ambag kami ng steppa ko at ng nanay ko na makabili kami ng lupa. So yung lupa na yun mga kaprobinsya is lang daw parang wala pang titulo o na-subdivide lang mga kaprobinsya. Pero kahit paano mga kaprobinsya is matawag mo na sa'yo at hindi ka talaga mapapaalis ng kahit sinong tao dyan. Na siyempre nabili mo na yun mga kaprobinsya. So mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!